Annyeonghaseyo, Yorobun. Welcome sa Tambayan ng Pinoy OFW dito sa South Korea. Sabay-sabay tayong tumbambay, makasaya at maliw sa mga kwentong OFW dito sa South Korea. Ang podcast ito maabot ng 40 to 1 hour. So, sit back, relax, tambay lang kayo dyan. Kasi, alam niyo na mahaba-haba siya. Nung nakakaroon kasi na ulan, so nag-champurado kami ni Lindy. Lindy. Ni Sao, hindi ko lalas yun. Si Direk. Halagot ka kay Direk. Sorry na Direk. Yan. Last time, ang guest ko doon ay si Direk, si Eri yan. Then, napag-usapan namin is about dun sa kung paano siya nakapunta sa South Korea. Then, madaming nakapanood din sa TikTok. Tapos tawang-tawa ako habang in-interview ko siya kasi mga kwento niya is talaga about real life. So, ngayon naman, ang interview natin ay si Buyo. Hello po. Annyeonghaseyo and haseyo mabuhay. Buyoimnida. Hello po. Then, kasama natin din si Lindy. Supporting character. Kasi may may shoot kami ng i-promote mo naman yun natin. Yung Baby Us. Ang part 2 ng namin, yung first shoot nung nung winter last year. So, Abangan. hindi namin babanggitin yung backstory. Ay, yung first story yan, yung story kasi namin doon is kasama si Jomar Malabanan. Tapos, nung time na yon is, panoorin nyo na lang. Yes. Para makarelate kayo sa part 2. Oo. Basta ako nun, jowa ko siya, tapos nakakita ko ng guy. Tapos, Ba't ako tinuro? Ako ba nakaturo? nakakita ko ng guy, tapos, ayun. Yung guy na yun, doon ako nag-fall in love. So, naiwan siya. Yun. So, abangan nyo yung part 2 na ginagawa namin ngayon. Then, may din siya. Special guesting si Buyo Imida. Yeah. Mabigat. Natin pa yung may pa-cameo roll tayo doon. Nakakainis. Actually, nung gusto ko siyang kontak. Hello, papasinig kaya ako ni Buyo. Kakaneri! Oo naman. Hala na siya, unreachable. Baka gusto ko nga. Gusto ko talaga. Kaya nung nag-chat siya na, Ay, dito ka sa gitna. bakit? Ayoko sa gitna. Di ba? Siya yung bida. Ikaw yung natin, di ba? Nakita ko dapat ko sa camera. May ka din. Yan. Yung natin, nahihiya talaga ako, yun siya, kausapin siya. Kasi, di ba, alam mo na, Buyo yan. Hindi talaga, hindi. Actually, sabi ko nga, nung unang chat mo pa lang, tapos sabi mo mag-extra sa film, sabi ko, go na go ako talaga kasi gusto ko harap sa camera. Gusto ko gano'n. Gusto ko rin tapos nakita ko pa yung vlog nyo podcast nyo ni Direk. Tapos sabi ko parang, magiging gateway ko to para ma-podcast ako ni Saxel. Sige, go, ilaban ko. Kaya yun. Actually, iya talaga ako noon. Tapos, na-chat kita noon na kung pwede kang sumama sa film. Nung time na, nasa Batangas ka noon, sabi ko, pwede ka ba sumama sa film? Tapos, buti na lang, nababasa mo. Sabi ko, buti na nababasa niya. Go, sabi mo. Nung time na yun, nung nagsabi ako sa'yo, alam mo na nagagawa kami ng pinangyaripan. Nakikita ko na yung posting, yung poster nyo, tapos may sabi ko, feeling ko meron silang ginagawang film nga kasi bakit sila magbi-video na naka-costume, di ba ga? Para saan ito? So, tapos nag-video ka pa nga yung photographer ka, kaya sabi, feeling ko may ginagawa ang mga to. Alam nga naman ako magsabi ko, hoy Saxel, pasali naman. Baka kaya naman. Oo, bida-bida. Kaya inantay ko talaga yung pagkakataong yun. Nakakainis to. Actually, kakilala na kami ni Buyo sa TikTok kasi pag naglalagay yung mga friends namin si Casey, si Adrian, si Charlie, nakikita ko na siya sa TikTok, tapos nakapag-usap na din kami yun. Tapos, ngayon, since
Buyo na yan. So, nahiya ko makapag-reach out talaga. Para naman meron akong handler. Wala, ako rin yung nagre-reply. Ako lahat yun. So, yun. Ipaalala mo naman sa tao yung, yung sarili mo as buyo. Madami natatanong kasi. Ano ba daw totoong pangalan? Okay lang. Pero anong ba daw totoong pangalan ni Buyo Imnida? Hoy, i-blip mo to. I-blip mo. Ay, bawal ba? Hindi naman. Para kasing pang atin-atin na lang. Natin. Okay, oh my gosh. Pero pwedeng mo lang. Ganun. Oo, tapos i-blip mo doon habang pag sinasabi ko na, tut! Pwede naman. Okay, alaehas heyo. Buyo Imnida. Ako si Buyo at ang totoo kong pangalan ay Ramil de Mes. Ang lalaki! Diba? Lalaki! O diba gulat na gulat ka? Diba? Sabi mo na, Milia. Sa lambot kong to, ala jelly nga daw yung galaw ko. Tapos bigla ako tatawag, Ramil. Diba? Ano naisip ng papa mo? Lasing yata ang tatay ko noon. Junior. Mas gusto ko pang junior kasi ano sana Victor siya Victor de Mesa. So parang mas maganda yun. Pwede ako maging Vicky or kaya Vivi, Victoria. Laban talaga. Pero yung pinangalan sa akin, parang ang lambot. Di ba? Ang lambot-lambot ko tapos gano'n ang tawag sa akin. So parang hindi ko siya talaga hindi ko siya pinapakilala kapag buti na lang sa school ang tawag sa akin si De Mesa Epiliedo. Or kaya Amil, yung nakasanayan ko na Amil ang tawag sa akin. Even my classmates, tapos yung tumatawag lang sa pag-formal na sa school or kaya sa mga government ngayon. Tapos yung naman, yung Buyo, nickname ko na talaga siya. Mula kay bata, nickname siya ng tatay ko. Then, parang pinamana sa akin kasi nga magkamukha daw kami. So, tinawag na sa akin, from bata ako hanggang ngayon Buyo. Ayun, ginamit ko na siya. Pero before ako maging si Buyo Imnida sa TikTok, ang pangalan ko ay si Banana Cute. Banana cute. Yes! Banana cute. Si Banana Cute. Mahilig sa saging. Hindi naman. Yung parang mahilig, parang gusto ko lang, parang cute lang pakinggan. Banana Cute. To cute, banana cute. So parang yun, tapos gawa-gawa lang video until parang sabi ko, dahil nasa Korea na rin naman, gawin ko na lang parang mas iconic, di ba? Buyo Imnida. Signature na yung Buyo Imnida. So yun, nilaban ko na siya, tuloy-tuloy So, na. saan galing yung Buyo? Yung history noon, nung bataan, history. Nung bata daw yung tatay ko, sabi daw niya, kapag liligo na, bubuyo. Bulol siya. Bulol ang tatay ko ng bata. Bubuyo. Instead na liligo. So, parang tinawag na sa kanya si Buyo. Yung bubuyo. Yung... So, ano talaga yung tatay mo? No? Malaki talaga yung influence ng tatay mo? Ay, sobrang influential ng tatay ko. Parang siya ang idol ko talaga. Diba? Kaya naging si Buyo na ako. Pinamana na sa akin. So, eto naman. Nung nasa Pilipinas ka, before ka mag-Korea, anong buhay mo dati? Okay. Ano ba? Anong school mo? Anong course mo? Saan ka nag-work? Ganun yan. Para namang tanong sa kung anong buhay mo dati. Parang dati akong galing bilangguan. Tapos kalalabas ko laang. Backstory mo bago ka mag-Korea. Kasi madaming Pilipino dyan, mga inspire na kabataan na gusto din mag-Korea. So, baka na-inspire sila na... Feeling ko, may inspire sila. Bida-bida na paka-energetic. Hindi. Kasi, nung nasa Pilipinas pa po ako ay nagtatrabaho sa convenience store. Sasabihin ko ba? Sa GS. Nag-mention din ako convenience store. Sponsored? Sponsored dyan ako ilan. Sige na, sabihin ko na nga. Basta Convenience store. Nagtrabaho po ako doon. Para ba't siya, para bang 11-7? Oo, parang numbers yun. Na may 3 kulay. Tapos, Pa-sponsor na lang. baka naman, kilala nyo naman ako. Tapos, nagtrabaho ko muna, naging clerk muna ako. Tapos, as a clerk, siguro parang nakitaan ni manager ng parang potential. Sige, mag-regular ka after ilang months. Na nakapasa naman sa regularization, then nabigyan ako ng chance na maging store manager. Oo. Yes, doon, naging store manager ako for less than 4 years. Ay, mahaba Oo. din. 5 years in total ako sa 7-Eleven.
Tapos, ilang taon ka? 18. 18 ako. 5 years. So, ano? Kasi 2 years college lang ako. Or 2 years grad. Oo. 22. Okay, balik ulit. Ako ay 18 years old, gumraduate na ako. 17 pa nga actually. 17 pa ako nung gumraduate. So, nag-antay lang ako mag-18 bago ako mag-apply sa may 7-Eleven. As a first job. Oo, first job ko din talaga siya. Tapos, yun nga, 5 years ako doon. Nakapagtrabaho din ako sa isang financing. Ay, girl, ano yon yung mga iyon credit. Alam mo yon kalaban ng home credit yon. Oh. Iyon? Iyon, yes. Yung kulay violet? Violet, na wala akong customer. Yes. Halos mangiyak-ngiyak ako kasi wala akong customer araw-araw. Pero binabayaran ka. Pero ginagalingan ko talaga kasi syempre mapapagalitan tayo. So, hindi naman ako tumagal doon dahil nagka-pandemic. Nadali kami ng COVID ng nanay ko. So, after naming gumaling na ilang buwan, hindi na ako nakabalik. Kasi nga, parang babalik ka pa ba? Parang hindi ko na naisipan. Tapos after noon, nag-part-time na lang ulit ako. Bumalik ulit ako ng 7-Eleven as a clerk. Bumalik na lang ako sa 7-Eleven as a clerk. Tapos, habang habang ako ay clerk ulit, doon ulit ako, doon ko na discover na yung EPS. Pinost lang siya sa akin ng... nakita mo na siya sa Facebook? Minention ako ng friend ko na sabi, may pupunta sa kabilang bahay natin sa Nasugbu. Taga-Balayan ako sa Nasugbu, may school na dadayo na tuturuan ko rin yung language, tuturo, then pwede ka makapag-Korea. Tapos, ayun, hanggang sa doon na rin ako nag-review. Doon, habang nasa 7-Eleven ako, doon na nangyayari yung pag-exam ko, pag-medical, lahat, everything. Ibig sabihin, ba nasa work ka? Nag-ano ka? Nag-review Oo, ka ng Korean yes. language? Super supportive si Madam kasi nagtatrabaho. Okay na sa ano? Oo, go na go. Parang ginawa ko lang silang backburn. Oo, kasi alam nilang may parating na bagong opportunity. Pero tinutuloy ko habang nagtatrabaho, nagre-review ako, kasama ko yung mga flashcards ko dyan sa gilid. Okay lang naman sa kanila yon. Actually, nung nagre-review ako dati, alam mo yung parang, halimbawa nasa bus ka or nasa public ka, alam mo parang nagsusumpa-sumpa ka ng ano, kasi hindi mo maintindihan. Yung parang alam mo, sinasabi ka parang Latin yung sinasabi. Oo. Tapos pag may nakikita ka kunwari, airplane, pihengi. Oo. Alam mo ba, halimbawa makikita ko yung mga kutsara, kinukuriyan ko talaga, yung mga basta ko ano makikita ko. Tsaka ano, pagka may nakakita sa'yo, ano sabi nun? Oo. Lalo na kapag yung medyo mahaba-haba yung words. Oo. Kaya, nung time na yun, review ako, then, hindi ako nakapasa sa unang exam. Unang exam, August 2023, hindi ako nakapasa. Then, swerte, KLT 18 yun. 23. Ay, 2022. 2022? Oo, kasi 23 ako dumating Kailan ka nag-exam ng first? First exam, August 2022. Tapos yung next? October 2022. Parehas tayo, yung first exam ko, August din. August 2022 din. Baka magpares pa kami bagsak nito. Ay, masaldo ka. Panis, first taker pala to. Okay, yun. Ikaw, second taker ka? Hindi, first taker. Uy na ako. Ito nga nakakahiya, kaya iniyakan ko siya. Kasi, I was a big fan of K-pop. Alam nyo ba, talagang backstory talaga natin, ibabalik natin. Anong group siya? Girls, sa second generation pa lang ako. 21, alam mo yon? Anak na ako ni na Sandara Park ng Karan. Diyos ko, nag-21 na ako noon. Mga auntie na. Oo. Tapos super fan ako ng K-pop up until yun talagang pinapakinggan ko music. Then, there was a time na ako ay nag-audition as a trainee. Ang dami kong nasa atin ako sa Pinas, tapos ako ay 15 years old as K-pop trainee. Tapos, send ako ng send hanggang sa mapansin ako agency. May isang agency talaga. May ganun pala. May isa talagang agency. Multo ko yun. Nakakainis. Ano siya?
WM Entertainment siya. So kung familiar ka sa WM, hindi naman. Yung WM agency siya, nakikinig ka ng K-pop ngayon. Ngayon hindi, no? Si Nache yun, Korean. B1A4. Korean yon yung agency na yun. Oh My Girl, kung kilala nyo po yun. Noong time na yon nagpapa-audition sila for trainees. Tapos, graduating ako noon. So, siya lang yung nag-iisang agency na talagang nag-reply sa akin. At hiningan ako na, binasahan ako ng form, tapos hinihingan din ako ng video. So, then, pasa ko na. Then, nag-reply ulit sila na mag-audition dito. Kaso nga, hindi, nung time na yun, syempre, hindi naman kami mayaman. Wala akong, walang pera. Kasi pag naging trainee, gastos, di ba wala rin ako mga passport. Wala akong magiging supporting na anything. 15 lang yata ako noon. Mahirap talaga. Oo. Naging multo ko talaga yun. Oo, talagang gustong-gusto ko maging K-pop idol before. Kaya yun na rin talaga yung nag-push sa akin na mag-Korea. Kasi sabi ko, ito na lang yung tanging paraan para ako ay makapasok ng Korea eh. Talagang makita ko yung mga lugar na nakikita ko lang sa magazine, yung mga makain yung gusto kong kainin na Korean foods, tapos makita yung mga idols. Na pagdating ko nga dito sa Korea, napuntahan ko na yung mga agency. So parang, lalo na nung time na pumunta ako doon sa WM, naiyak-iyak ako. Sabi ko, hala, ito yung agency ko dapat. Na pinag-anuhan ko. Hindi naman natuloy. Pero, nung time na yon may nag-debut sa batch namin yun. May naging K-pop idol talaga. ONF siya. So, kung kilala niyo pong ONF, dapat ako yung muse nila. Siguro kaya hindi ako ginawang idol ni Lord. Baka ginawa ko lahat. Oo. Pero everything happens for reason din talaga. Siguro kung nandoon ka, hindi mo makala si Pujang Nim. Grabe na. Mamaya tayo sa topic na yun. Oo. Naggrabe yung upang ipinalit, no? From bata to matanda. Pwede pa yun. So, tuwang-tuwa ka nung wait lang, doon muna pala tayo sa Di ba, anong journey mo bago ka di ba, aral ka ng Korean. Tapos, napasa ka na. Nung requirements, anong feel mo na, tawag dito, yung, yes, papunta na ako ng Korea. Ganito pala talaga sa top. Ganito sa top? Kasi galing akong bottom. Hindi ka tumatawa. Alam mo yung bottom. Papaldo na ba? Alam din yata nito yung ay, ba't ka ba? Papaldo na ba? Alam mo yung feeling na yung dating pangarap mo lang siya. Tapos ngayon, malapit mo ng sobrang kaba. Sobra talagang, yung, sabi ko, hala, palapit na siya ng palapit. Ito na yun, na parang pinaghirapan ko din naman dahil nga, nag-aaral ako, nagpupuyat ako sa trabaho. Alam mo, dumating pa yung time na nag-school ako. Dire-diretso kasi yon everyday yung school ko, 3 weeks. Tapos, pasok ako sa ikabilang bayan yun. 1 hour yung biyahe ko. Layo. Yes! Diba? Sobra talaga tong pinaghirapan talaga. Babiyahe ako ng 6. Gigising ako sa amin ng 5 a.m. Babiyahe ako ng 6. Start ng class ng mga 8. So, dapat talaga, in span of or 9 yata yun. Kailangan ako ay makapag-prepare na makarating na doon. Tapos, uuwi ng around 5. 5 yata labasan namin. 6 ang trabaho ko sa gabi. 6 p.m. to 2 a.m. Cycle yun. Sinaga ko talaga siya. Grabe naman. Totoo. Alam mo yung groging-grogi ka. Ay, yung hilong-hilo ka. Muntik mo na ibigay. Muntik ko na nga yung mga hotdog kakamayin ko. Mahirap yun yung mag-aral na puyat. Sobra. Talaga para kang working student. Kasi feel ko yung mga nag-working student. Sobrang Tapos hirap ibang pala. language yung aralin Oo, mo. para kang naluluka. Ang daming pumapasok sa isip mo habang nagtatrabaho ka. Tapos puyat ka nga. Wala kang pahinga. Aswerte talaga ng mga tao na may, alam mo yung parang aaralin mo na lang. May mga Yung parang tumitigil ng trabaho para mag-aral. May naririnig akong ganun pero ako talagang school. Pagkadating ko, 1 hour, dating bihis ako duty. Tutulog lang ako ng around 3 hours para magpahinga, para pumasok ulit. And kaya talagang gigil na gigil ako na sabi ko talagang
Tapos, di ba, alam natin na mahirap ang buhay sa Pinas. Hindi naman kami pinagpala talagang so kailangan kong kumayad ng super kahit na kayod. So talagang pinipilit ko siya. Kaya iniyakan ko siya nung bumagsak ako. Sabi ko, bakit ganun? Parang pinaghirapan ko naman. Tapos ba't parang hindi siya nabigay sa akin? Tapos, nakakatuwa naman, siguro dahil will ni Lord na dalhin pa rin ako dito, that year, nagkaroon ulit ng exam ng October. Oo, parang sunod-sunod. Di ba parang usually, parang yearly lang siya? Oo. Kaya sabi, Dati, oo. Once a year. Once ganun. a year. Oo, Kaya sorry pa. sabi nga sa akin din, parang pinibigay sa iyo. Oo. Tapos sabi ko, tapos may mga sign pa yun, Ben, no, nag-e-exam. Wala ring skill test din that time. Yes, binigay. Swerte. alam ko rin yung sabi ko, skill test din, babagsak ako dyan. Parang feeling ko, ganda-gandahan lang ako. Pero hindi ko kaya yung skill test. So parang feeling ko, doon ako babagsak. Walang skill test. wala. Talagang nakakatuwa. Tapos may mga sign na, alam mo yung parang na parang, napaka-OA ng sign ko, pero panghuli ako sa upuan. Sabi ko, last but not the least, akin yung exam na yan. Ganun Oo. din ba? Yes. Sa'yo, ganun din ba? Yung ano? Nakakapasa ako, sabi ko. Lord, kahit nagulat 30 lang. Sabi ko kay Lord, wait, totoo. Hanggang 30 talaga. Anong score mo? 30? 30 over, di ba? Ano ba siya? 30 over 40 yun. 40? Oo, 40. Hanggang 40 Anong lang. equivalent nun sa times 5? 150. Ang taas, girl. Tapos bumaba ako sa hagdan. One take, tapos 150. Bumaba ako sa hagdan. 130 lang ako. Doon pala maiiwan dapat sa hinabol ako ng yung mga nagpates. Okay. Lindi, sabi ng gano'n. Nakapasa ka na. Oo. Ayaw ko Nakapasa ba? ka, lumabas ka. Oo, ayaw ko ba? Sayang, oo. Buti kilala ka nila. Buti Hindi, kilala umakyat din ako. Nakababa ka na. Or nakalabas ka na ng pinto. Pababa pa lang eh. Ba't hindi mo alam? Hindi ba lalabas sa Nataka ko minsan eh. Lalabas sa Oo. Oo nga, nakita ko 150 nga. Ang saya-saya ko. Tapos bumaba Akala mo ako. yung tapos na. Oo, tapos na. Okay. Ako naman, Aray, sakit. akala ko nung yung sa screen, di ka lalabas. Ginanong ko talaga ang screen. Ay, same, Tinakpan same. ko. Yes. Same. Sabi ko parang parang ginugulat ko sarili ko. Di ba alam natin 200 yon, 200 points. Okay. Isa-isa. 0. Tapos, parang wawawi na katake. Tapos, ang iba, naririnig ko na, nagsisigawan na kasi nga masakit sa dibdib, yung mga hindi nakapasa. Parang, may mga napaganon talaga. Oo, kasi bitin daw ang score. Tapos, 0 ba? Sabi ko, 5. 5 yung... Next. Una, Yung unang point kasi 5. Tapos, next, 2. 2 or... Sabi ko, 25. imposible 25. Sabi ko, parang ang bobo ko. 5 puntos lang. Sabi ko, Bakabang lang eh. ay, 25? Parang bakit gayon? Hanggang sa pagbulit ko ba, feel your words back. 125. Oo. Passing is 110, 150. 110? 110. 110. Talaga, alam mo, parang akong nanalo Miss Universe noon. Ano yun? Sabi ka. May ganun tunog. May tunog ako ng konti. Oo. Yes, kailangan hindi pa rin OA. Baka Tapos, umiyak yung ano. may isa pa pala na sabi ko kaya sign. Sabi ko, Lord, pag po lumabas yung either banana, kabang, or sagwa, Oo. akin to, sabi ko. Syempre, hindi tayo aasa doon dahil super easy. Girl, number 2, Igo Boyeyo, kabang. Sabi ko, alam mo ka ba nag-exam ako? Yung kamay ko, pagdating ko na 3, nangangatal talaga ako kasi syempre para sabi ko, para ibibigay yata ito sa akin. Hanggang sa parang, ba't nasasagot ko ang mga tanong? Kaya sabi ko talagang nagtaka ako sa 25. Kung 25 ang score ko, parang nakakainis naman. Hanggang sa, 125. At least yun. Yes, yun. So, ngayon, itakat muna natin yung video. Part